din, Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Homeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Homeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang Kalipas ang alas 5 ng hapon. dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. 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 Magandang hapon, narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Senator Bongo susunod na ipaaresto ng International Criminal Court ayon kay dating Senador Trillanes. Sabina ng PNP CIDG laban kay Senator Bato de la Rosa, binawi. Robredo Tulfo tandem nanguna sa latest survey ng Okta para sa 2028 Presidential Derby.
Mga natalo noong nakalipas na eleksyon na pwedeng i-appoint na sa gobyerno. Dating Iloilo City Mayor Mabilog na nasa pool ng drug war ng Duterte administration, itinalaga bilang DILG Undersecretary. Singil ng Meralco para sa buwan ng Mayo, bababa. At Visayas at Luzon Grid itinaas sa red alert status. Yan po ang ating mga balansyadong headlines. Ngayon naman para sa detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH, balansyado, balansyado. Susunod umano na ipaaresto ng International Criminal Court si Senador Bong Go. Itong ipinahayag ni Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Ayon kay Trillanes, si Senador Go ay kasamang kinasuhan dahil sa crimes against humanity na resulta ng war on drugs ng Duterte administration. Gayunpaman, niliwanag ng dating senador na aabutin pa ng ilang buwan bago i-release ang warrant of arrest laban kay Senador Go. Pakinggan at panuorin po natin ang dating senador. Ang susunod na mai-issuehan malamang ay si Senator Bongo. Pero hindi pa to agad-agaran po. So ito pong impormasyon na to, again, nakakaalap natin yan sa mga tao na malapit dun sa kumukuha, nagkakalap ng ebidensya. Okay, yan po yan. So hindi sinasabi dito mga linggo, mga buwan pa po ito ang binibilang. Samantala, hindi kasama si Vice President Sara Duterte sa mga ipaaresto ng International Criminal Court. Sa panayam ng DZRH News, inamin ni Senator ni dating Senator Antonio Trillanes IV na masama ang kanyang loob dahil wala sa listahan ng mga may warrant of arrest sa ICC ang Vice Presidente. Dagdag ni Trillanes, kahit si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay hindi din kasama sa target ipadakip ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tinanong din po ako kung si Sara Duterte ba ay nandiyan dyan, may issue ng warrant. Sinasabi ko po directly, kahit labag sa kalooban ko, ay hindi po masasama sa may issuehan si Sara Duterte, pati si Aguirre, hindi rin po. So yun po, kumbaga objectively, I am saying that. Samantalang ating oras sa 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, binawi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang inisyu nitong sabina para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, alinsunod ito sa utos ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang pagrespeto sa institusyon ng Senado at umiiral na Senate Protection Order sa mambabatas. Tinanggap na umano ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa sabina kaninang umaga. Sa kabila ng letter of recall, sinabi ni Tuanyo na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng umano'y extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ng pambansang pulisya na hindi nito isinasantabi ang alegasyon ng extrajudicial killing sa laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kahit na binawi ng Criminal Investigation and Detection Group ang inisyu nitong sabina sa mambabatas para humarap sa investigasyon sa Campo Crame. Sabi ni PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy sa documentation ang CIDG na kasado pa rin umanong imbitahan si de la Rosa oras na matapos ang Senate Protection Order sa kanya. Unang binawi ng PNP ang sabina bilang paggalang sa institusyon ng Senado kung saan nasa protective custody si Senator De La Rosa. Narito po si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni Chief PNP at ang Direktor ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado kaugnay ng Senate Protection Order na inisyu nila para kay Senator Bato de la Rosa. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Samantala, sinabihan ni Senator Bato de la Rosa mga kapwa nitong senador na huwag sana silang atat na siya ay mapakulong.
Ito'y matapos maghain ng resolusyon ang 5 senador na humihikayat kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Kinabibilangan ito ni na Minority Leader Vicente Soto III, Senator Ping Lacson, Francis Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Katwiran nila, wala sa ating saligang batas at sa rules ng Senado na gagamiting kanlungan ang Senado ng mga may kinakaharap na kaso. Depensa naman ni Bato na kahit kanino pa siyang otoridad susuko ay halos tiyak na umano niyang siya ay dadalhin sa The Hague sa the Netherlands. Pakinggan at panuorin po natin si Senator Bato de la Rosa. Huwag sila masyadong atatatag na ikulong ako. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos gayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurindirin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Layuhan yan eh. Sana yung pinaglalaban namin, ni Senator Lacson in particular, siya, pumirma siya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Kasama siya sa 5? Apo. Oo. Pero sir, clarified sir niya na to proper authorities, walang mention na ang pag-surrender ay sa ICC. With the present government, saan ka mapapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government, yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities, diretso sa ICC. Umamin ni si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagbago na ang kanyang isipan na samahan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni de la Rosa na ikinalungkot niya ang kasalukuyang lagay ni Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court. Matatanda ang noong nakaraang taon, sinabi ng senador na nakahanda siyang magpaaresto at samahan na si Duterte sa The Netherlands kung hindi pa rin makakamit ang hustisya sa kabila ng lahat ng mga legal na hakbang. Binigyan din ito na nakahanda siya sakaling ilabas na ang warrant of arrest laban sa kanya, pero tatalima lamang umano ang senador kung dadaan ito sa mga korte sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang panayam kay Senator De La Rosa. Nagbago na dahil noon gusto kong samahan na dahil malungkot tayo dahil sa nangyari sa kanya. Pero nung nalaman natin na ultimo pagbisita, hindi basta-basta makabisita doon kung hindi yung immediate family. At saka pag makulong ka doon, wala namang assurance pala na pwede kayo room visitation. Hindi mo alam kung saan ka ilagay. I-isolate kayo. So it defeats the purpose of my desire to be with him. So hindi ko rin siya makikita. At yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. Samantalang ating oras, 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Meron po tayong Flash Report! Flash Report! 50 pesos na price cap sa imported na bigas, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang epekto nito sa ating merkado at sa mga nais pong magbenta at bumili na rin ng bigas? RH14 Let Narciso, balita mo yan, Miss Let. Iskay iniutos nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatakda ng price ceiling na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas. Sa inilabas na Executive Order number 118, nakasaad na ipatutupad ang price cap sa loob ng 30 araw sa buong bansa, maliban na lang kung alisin na ng mas maaga ng presidente batay sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Nakapaloob rin sa kautusan na magsasagawa ang NPCC ng periodic review ng implementasyon ng price ceiling kada 15 araw at magre-rekomenda ito sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin na, depende sa sitwasyon sa merkado. Inaatasan naman ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng DILG na tiyaking mahigpit na maipatutupad ang price ceiling. Kailangan ring bantayan ng nasabing mga ahensya kung nasusunod ito at imbestigahan kung may hindi tugmang presyo. Pinakikilos rin ang Philippine Competition Commission, katuwang ang DTI at DA laban sa cartelization at anumang pag-abuso. Inirekomenda ng DA kay Pangulong Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot naman ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14, Miss Let Narciso. Flash Report! Flash Report!
DZRH, balansyado, balansyado. Samantalang ating oras sa 5:22 na po ng hapon, balikan natin ang ilan pa sa mga may init na balita. Dito lamang po sa DZRH Balansyado. Sinubukan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mag-disguise ng isang beses upang hindi makilala, pero wala anyang epekto dahil nakilala pa rin siya. Sa panayam sa programang 2x2 kay Senator de la Rosa, kinuwento nito na may pagkakataon na nagpag-gas siya ng sasakyan nang nakadisguise. Pero nang magsalita ay nabusesan siya ng pump attendant. Pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa. Nag-disguise ako once pero hindi man epekto dahil nung pagsabi ko na full tank 95. Sabi ko sa gasman na full tank 95. Narinig yung boses ko. Sir Bato! Bulabog yung boses ko sabi ko. Ganyan pagka memorable ang boses. Kakaiba, very distinct ang boses ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, dinitali naman ng senador ang habulan sa Senado matapos umano siyang pigilan ng NBI agents at harangin sa basement parking ng building dahilan para mapaanya ay run for your life siya. Narito po muli sa Senator Bato de la Rosa. Didakma ako. So, yung pumalag. Pumiglas. Tumakbo. Pumiglas ako tumakbo kasi sir, NBI kami. Pumiglas ako, tumakbo. Kita namin kung paano kayo po tumakbo Parang nakikita kitang nagpa-practice ng firing sa Camp Karingal Run for your life. Run for your life. Si Senator Bato ay biglang nagpakita sa Senado noong Lunes makalipas ang 6 na buwan na hindi pagpasok simula nang lumabas ang balita na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Umaapil ang Makabayan Bloc sa liderato ng Senado na isuko na sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iginiit na Makabayan na hindi biktima, hindi martir, hindi bayani at lalong hindi inaapi si Senator Bato. Ayon sa Makabayan, huwag hayaan na magamit ang kapulungan ng Senado ng isang halal na senador na nakaharap sa seryosong kaso ng krimen. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, si De La Rosa ang pangunahing arkitekto ng Oplan Tokhang kaya dapat lamang na maaresto at madala sa ICC sa The Hague kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panig naman ni Gabriela Women's Party List Sara Ilago o Women's Party List Representative Sara Ilago, hindi dapat gawing safe house ang Senado ng isang senador na lumabag sa karapatang pantao. Samantala, nilinaw ng Department of Justice o DOJ na maaring isuko ng Pilipinas sa isang international court o tribunal ang isang suspected o arrested person sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, same position ang DOJ sa mga unang pahayag na walang batas na humahadlang sa gobyerno na may kapag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Anya, bukod sa surrender sa angkop na International Court o Tribunal, isa ring paraan ang extradition. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kukonsulta sila sa DOJ kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant. Mahigit 1,000 rallyista na ang nagmarcha papuntang Senado mula sa Tindig, Pilipinas at iba't ibang grupo. Bitbit nila ang mga panawagang arestuhin na si Senator Bato de la Rosa at litisin si Vice President Sara Duterte. Sa report ng ating kasamahan na si Giselle Ricafort, nilabas ni bagong Senator President Alan Peter Cayetano ang mahigit 1,200 na pulis na nakapaligid sa labas ng Senado. Kinausap ni Cayetano si Southern Police District Deputy Director for Operations, Colonel Robert Besa, at sinabing sundin ang chain of command. Aniya mataas ang emosyon ngayon pero lahat naman sila ay pinoprotektahan lamang ang institusyon. Samantala pinayagan ng magprograma ang mga demonstrador sa gilid ng Senate Gate. Kaiba sa naon ng sistema nitong umaga. Mamaya makikibalita tayo patungkol sa naganap na programa dyan sa labas ng Senado.
Ang ating oras sa 5:27 na po ng hapon. Babalikan natin ang ilan pa sa mga maiinit na balita dito lamang po sa programang DZRH Balansyado Live sa DZRH at DZRH News Television. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Sa pangalan ni Ka Henry Uri, ako si Josa Cruzat. Babalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras sa 5:27. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. So good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! So tanghon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint,
Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Panood Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas ang ating oras sa 5:35 na po ng hapon. Balansyadong balita, balansyadong issue. DZRH, balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado live sa DZRH News Television at DZRH Radio sa 666 kHz sa inyong talapihitan at napapakinggan at napapanood rin po tayo sa ating mga cable TV channel sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Kami pong inyong kabalansyado ngayong hapon. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Balikan po natin ang mga maiinit na balita. Ayan, unahin natin. Ready na ba si Dustin? Pagkilos ng ilang grupo sa labas ng Senado, nagpapatuloy. Kaya ikaw, Josa, kung magmomol ka, yung malapit na mall dito sa atin. Madadaanan. Pero hindi ka makakabalik. Makakapunta ka. Pero hindi ka makabalik dito. Kasi sarado. Doon ako matutulog. Ano ka na, wow. Okay, ayan. Tatabihan mo ang mga, ano bang gusto mong tabihan doon? Mga bags, mga shoes, perfume? Sa pagkain. Pagkain. Tama, good decision. Anyway, kumusta naman yung mga grupo na nandyan, Dustin? Sila ba ay uuwi na o babalikan pa ba nila sa mga susunod na araw hanggat hindi pa naaaresto at nasa loob pa ng bisinidad ng Senate building itong si Senator Bato de la
la Rosa. Eto nga, nagsagawa na rin daw sila ng pagdarasal ng rosaryo. Ayan. So, Dustin, sino yung mga nag-rosaryo dyan? Yung mga supporters ba ni Senator Bato de la Rosa o yung mga gusto na nahulihin siya? Go ahead, Dustin. Dustin? Masyado daw kasi tayo mahabang mag-intro. Ang habang mag-banter ng dalawa. Oo nga eh. Nagsi-stretch po kasi kami. Ayan. So, tatawagan natin ulit si Dustin. Ano. So, eto muna. Sige. Ilan mo ng mga balita sa ating mga, sa mga nakalap natin mga balita mula sa ating DZRH News Center. Handa ang taong bayan na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung mabibigong gobyerno at ang pambansang pulisya na isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Itong naging babala ni Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Chairman Teddy Casino, kung saan iginiit niya ang maaari silang magsagawa ng citizens arrest sa oras na mapahintulutan silang makapasok sa loob ng gusali ng Senado. Di kayo magiging magulo to? Iginiit din ni Casino na hindi na kailangan pa ng anumang arrest warrant mula sa lokal na korte bago sumuko ang senador dahil kinikilala na ng gobyerno ang kautosang inisyo ng ICC. Binigyan din ng grupo na may umiiral na batas sa Pilipinas na nagpapahintulot na isuko ang senador sa International Tribunal. Narito po si Bayan Chairman Teddy Casino. Offer na kami na ang a-arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. So walang hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato de la Rosa sa ICC. Balikan natin ang area ni Dustin Bayog. Nandun siya sa labas ng Senado kung saan nagkaroon ng pagkilos ng ilang grupo. Kamusta dyan na Dustin Bayog ng DZRH TV? Diyosa, Ms. Karen, nagpapatuloy pa nga rin yung demonstrasyon ng ilang grupo na pagkado ang pagkundi ng Senado bilang impeachment court at isuko na raw si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC. Pero bago yan, lagpas alas 4 ng hapon kanina, itinapos na rin ng Tindig Pilipinas ang kanilang programa upang pinawagan niya ang pagkundi ng Senado bilang korte at isuko ng Senator de la Rosa sa ICC. Bago tapusin sa katang pananagutan, nagsagawa muna ng pagdarasal ng rosaryo ang grupo para ipanalangin daw ang kapayapaan sa bansa. Iba't ibang sektor kabilang kabataan, simbahan, manggagawa at civil society groups ang sama-samang sinigaw na ibibigay Sara at wag ng itandong ng Senado si Senator Bato. Samantala sa gawa rin ang panawagan ng grupo ng mga supporters ni VP Sara at Senator Bato. Gusto naman nagkaroon din ng pagilang tensyon sa isa sa mga impeachment supporter na agad namang inawat ang mga tauhan ng mga Philippine National Police o PNP. Samantala, pagkatapos nga nila matapos ay nagsagawa ulit ang pagkilot. Yung iba't ibang grupo, kabilang yung mga grupo na ng mga nakaputi, nagkalit sa Masyapo at yung mga nakapula naman ay mula naman daw sa Bulacan. Panawagan din nila ang suporta sa impeachment at pagsuko kay Bato sa ICC. Samantala, nananatili pa rin sa paligid ng Senado ang mga supporters ni Senator Bato at ibigit Sara habang bantay sarado pa rin ang kapulisan ng paligid ng Senado at ang kanilang mga barikada. Dustin? Dustin? Dustin, nabanggit mo yung mga supporters, tama ba, ni Senator Bato de la Rosa at ni Vice President Sara Duterte ang nandiyan sa vicinity o sa labas ng Senate building o vicinity ng Senado. Meron bang mga nagtatangka naman na pumasok dyan na mga sumusuporta sa pag-aresto sa senador? Bantay sarado sila ng hanay ng pulisya, Ms. Karen, no? Kumbaga, nasa isang side lang sila, nasa isang bahagi lang sila ng Senado at hindi sila pinapayagan lalo magpasakasada, lalo magdadulot sila ng traffic. Kumbaga, ay sa katunayan ay bumibigyan din ng traffic dito at nakantabay naman yung mga traffic enforcers para sa smooth na pagdaan ng mga sasakyan. May nakausap ka ba na representante ng mga grupo dyan? Hanggang kailan ba, nabanggit ba nila kung hanggang kailan nila, kumbaga, idaraos yung kanilang kilos protesta bilang suporta kay Senator Bato de la Rosa at suporta na rin kay VP Sara against the impeachment cases na isinampa laban sa kanya. Babalik pa ba sila sa mga susunod na araw? Magsi-stake out ba sila? Ano ba yung mga plano nila sa mga susunod na araw? Discourage medyo may din yung mga tao dito. Subukan nating alamin yan sa mga tauhan dito, mga representante ng mga city supporters. Pero sa ngayon ay panawagan nila yung pag-support si VP Sara bilang presidente sa pagtakbo dito sa 2020.
Okay. Alright. Thank you, Dustin. Ingat ka dyan. Ito po naman yung sabi ng Senado sa Dustin Bard ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, muna sa Pilipino. Maraming salamat, Dustin Bayo ng DZRH News Television. Ang ating oras 5:42, Josa. Senator Bato de la Rosa hindi maaaresto habang siya ay nasa Senado. Ayon po yan sa OSAA Chief. Detalye ibalita mo, RH28, Raymond at Paas. Raymond. Walang mangyayaring arestuhan hanggat si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nasa pangangalaga ng Senado. Ito ang binigyang katiyakan ni retired Police Major General Mao Aplasca bilang Chief ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Aplasca, mahigpit ng kautusan ni Senate President Alan Peter Cayetano na kung may mga government agents na mag-coordinate upang arestuhin si Senator Bato ay hindi nila papapasukin. Maari lamang mangyari ito kung may kautusan na mula sa lokal na korte. Narito si General Mao Aplasca. Maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. At saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local court. Pero sir, what happens if may mga dumating na arresting officers? Again, based on the order and instruction to the Senate President, we will not allow it to happen. Hindi sila papapasok. So, hindi na po mangyayari yung nangyari nung Lunes na may pumasok po na NBI na nag-aabang po Hindi na po. As long as I am the Sergeant at Arms, it will not happen. Kasunod nito ay isang live Facebook call ang ipinalabas ni Senador Ronald Bato de la Rosa habang siya ay nasa kanyang opisina. Nananawagan sa kanyang mga supporters, mga kaibigan at mga kakilala na magtungo at magdidinig daw dito sa Senado kasunod ng impormasyon na kanyang natanggap na siya ay aarestuhin upang ipadala sa The Hague, the Netherlands. Sabi naman ni Senador Amy Marcos, may natanggap daw siya ng impormasyon na yung helicopter ng PNP ay naririto na daw nakalapag sa katabing GSIS building. Wow. Raymond, yes. Raymond, matanong ko lang, kumusta naman ang mga Senate reporters? Kumusta kayo dyan? Balita ko kasi, nung unang gabi ay talagang hindi kayo pinalabas agad. So medyo late na kayo nakauwi, nakalabas ng building. Ngayon, kumusta naman? Medyo nag-settle down na ba? Medyo, kumbaga, naging maayos naman na. Pero mahigpit pa rin ang pagpapapasok dyan? Nung unang gabi, miski actually yung iba hindi na umuwi, dito na natulog. Okay. Umuwi ako doon hating gabi na. Yung iba naman ay kagabi na medyo mas okay yung sitwasyon. Focus na lang ang mga naiwan dito. Pero ngayon, bigla kaming dumami. Yung mga foreign correspondents nagdatingan dito. Mga wires, yung mga naka-assign sa Justice Beat, mga nandiyan sa NBI, nandito na rin sila. Yung iba, parang assigned yata sa Foreign Affairs, yung iba rin nakikita ko dito. Ay kaya dumami kami dito. Pero ang sabi nga ni General Mao Aplasca, kung may naghigpit naman ng security, ay heightened alert lang, level up daw yung kanilang security na ipinatutupad. Kaugnay nga nitong patuloy na kasong kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa ay nandito at hindi lumalabas. Bagamat nag-attend siya ng session, umattend siya ng session kanina, pero nakita ko doon sa Facebook Live na kanyang ipinalabas ay nasa kanyang opisina itong Senator Bato de la Rosa. Okay. So pero ngayong gabi mukhang maaga naman makakauwi, Raymond, at yung mga kasamahan mo dyan sa Senate Beat. Depende sa magiging sitwasyon dahil kuminsan kasi mahirap yung kasi ang malinaw lang kasi dito ay pinag-uusapan na rin dito yung naging decision ng Supreme Court doon sa kaso ni Senator Bato. Wala lang gustong mag-discuss publicly dahil wala pa silang official copy. Bagamat meron daw silang paunang informasyon doon sa decision ng Supreme Court. Pero yun ang pinakahihintay na may official information or dokumento na ilabas hinggil doon sa kanyang hinihingi na temporary restraining order. Miski dahil ang paliwanag ng mga abogado dito, kung may TRO,
tabla na lahat, walang gagalaw. Pero kung walang TRO, ayun ang medyo masalimuot na usapin. Kung halimbawa walang TRO, ay meron na bang karapatan o yung mga law enforcement agencies na ipatupad yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Naku, so yun pala ang kailangan yung bantayan dyan. Alright, so good luck sa inyo dyan at sa lahat ng mga reporters dyan sa Senado, Raymond. Thank you, Raymond. Mula sa Senado, Ms. K, to CRH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, live mula sa Republika ng Pilipinas, Senate Republic of the Philippines. Senate Republic of the Philippines. Diyan po sa may Jokno sa Pasay City. Ayan. Grabe, so puyat-payat pala sila, no? Grabe, no? So yun na lang yung hinihintay, yung nabanggit nga ni Raymond, yung desisyon ng Supreme Court. TRO tama. o no TRO. At pag no TRO, ibig sabihin yan ay magkakaroon ng action. Magiging ma-action yan. Correct, ayan. At anong sabi ni Raymond kanina? Ang impormasyon ni Senator Amy Marcos, may quote-unquote helicopter na daw na nakapark. May yun yung usapan kanina. Sinabi ni Raymond kanina, may nagsucirculate. Nabanggit daw ni Senator Amy Marcos na may helicopter na daw na nakapark sa tabi, GSIS. Tabi lang kasi yun. So, tingnan natin, daanan natin. Tingnan natin kung may helicopter doon. Diyos ko, alright. So, tensionado. Although, sa mga interviews natin with Senator Bato de la Rosa, tinatawanan pa niya for now yung mga naging kumakalat ng mga videos, partner, mga kwento, di ba? Kanina ay nag-live si Senator Bato at nanawagan siya na sa mga taga-suporta niya na mag-vigil sa Senado. Mamaya, baka pwede natin i-play 2 minutes lang naman siya para marinig natin yung panig ni Senator Bato. Pero baka puntahan muna natin ang Campo Crame, partner, dahil ang PNP dumistansya sa ulat na may inihahanda ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong hapon. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ms. Kay at Josa, itinanggi ng pambansang pulisya na naghahanda na itong arestuhin ni Senador Ron de la Rosa ngayong hapon. Kasunod yan ang pahayag na mambabatas sa kanyang Facebook Live na may natanggap na nga siyang ulat sa posibleng pagdakip sa kanya ng NBI at mga tauhan ng CIDG pagtapos ng sesyon ngayong araw. Pero sa maikling mensahe sa DZRH2 sa PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, ang kanilang tugon ay none. Ito rin ang parehong mga salitang ginamit ni DOR Secretary John Vic Remulla nang tanongin ng DZRH kung may inilatag ng hakbang na kagawaran. Kasunod din ang pahayag ni NBI Director Melvin Matip na maaari nilang ipatupad ang warrant anytime o namang oras ngayong araw. Sabi sa text message ni Remulla, "And on our part o their part, pura na iginit ng PNP na sa kanilang bahagi, naghihintay sila ng alinman sa dalawang proseso bago tuloy ang aksyon at ICC warrant. Una yung extradition sa bisa ng court order at ikalawa ay ang formal koordinasyon mula sa Interpol." Kausap din natin Ms. Kay at Josa at Philippine Air Force dahil nga may mga ugong na rin at may mga newsroom na rin na nagpapadala rin ang kanilang mga tauhan dito sa Villamor Air Base, the same headquarters ng Air Force na pinagdalan kay former President Digong nung hinuli ng ICC at inilipat sa The Hague. At pinapakit ni Colonel... Bakit sila nagpupunta dyan, Edniel? Meron ba silang impormasyon? Ay, ano lang naman, abangan lang. Alam mo naman tayo sa reporters. Para hindi maskupan. Yan. Oo, kahit beyond oras na, talagang abangan yan. Abangan gaming. Ay, sabi ng Air Force, Ms. Kay, at Diyos, darating sa white alert ang Air Force, meaning to say, normal operations pa rin, not unusual, sa madaling sabi. Okay. Ang pabiro pang pahayag ni Colonel Basco, napakainit ngayon. Talagang 42 degrees Celsius ang heat index. Pero maliban doon sa init na naramdaman ng panahon, wala pa namang init. In particular doon sa any movement na unusual sa loob ng headquarters ng hukbong Pangimpapawid. Yan ay kung pag-uusapan pa rin, of course, itong ICC warrant laban kay Senator De La Rosa. Although may mga reportahe na binagit ni Raymond Dadpaas, si Sir 28, na may allegedly may inihahanda raw doon sa Senate na chopper naman ng daan, pero walang impormasyon o pahayag dito. At least walang pahayag dito ang Philippine Air Force o PNP sa kanilang bahagi. May chopper daw na nandun sa Edniel, sa may GSIS, sa katabing building. Wala pang statement wala information kung yan ay Air Force or chapter ng pulisya
So kung yan ay kung ano mga affiliation ng chapter na yan, kung meron man, ay abangan natin sa ating bahagi dito sa police at military side. Okay. Deborah Latest, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa, RH52. Mukha lang abangers din si Edniel sa Campo Crame. Baka isa din siya sa pupunta doon. Oo nga, biglang 'di ba, biglang may movement. Dapat as a reporter very sensitive ka dapat at makichismis ka sa mga iba pang mga reporters. Yes. Baka meron silang nasasagap na impormasyon. Anyway, bago tayo mag-commercial break, gusto siguro natin bigyan din ng pagkakataon yung video ni Senator Bato. Kung Pakinggan saan, natin. nanawagan siya ng suporta na mag-vigil daw yung mga supporters na dyan sa Senado mula sa kanyang Facebook Live. Kanina, pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aaristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po'y nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang Facebook Live. page, Facebook Live, nananawagan po ng payapa, na pagdarasal o vigil sa harap mismo ng Senado. No? Pero hindi ko lang alam kung papapasukin yung mga supporters kung gusto nila mag-vigil. Dedepende yan sa ating law enforcement agents, law enforcement authorities na nandun na po ngayon na nakabantay sa area na yan. Alright, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. O mag-commercial na kami. Uwi na. Huwag na magalit. 5 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 12
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. May gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS
Pilipinas ang ating oras, 1 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Balanssadong balita. Balanssadong issue. Balansado. Balikan natin ang ilan pa sa mga balansyadong balita dito lamang po sa DZRH Balansyado. Maaari nang i-appoint sa gobyerno ang mga kandidato na natalo sa nakalipas na halalan noong 2025. Ito ay dahil nag-lapse o natapos na ang 1-year ban para sa mga hindi nagtagumpay na kandidato na nag-aasam ng pwesto sa gabinete. Ang naturang pagbabawal ay nakapaloob sa Section 6 ng Article 9-B ng Saligang Batas. Bukod sa mga karaniwang ahensya o opisina ng gobyerno, maaari ding italaga ang losing candidates sa mga government-owned and controlled corporations. Pero ang Malacanang tikumpa kung may aasahang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong nagtapos na ang 1-year appointment ban para sa mga kumandidato noong 2025 midterm elections. Sa press briefing sa Palasyo, tumanggi si Palace Press Officer Claire Castro na kumpirmahin kung sino-sino o ilan ang itatalaga ng Pangulo mula sa hanay ng mga tumakbo ngunit natalo sa nakaraang halalan. Hindi rin nagbigay ng detalye ang Palasyo kung may nagaganap ng serye ng pag-uusap hinggil sa mga bagong appointment. Kabilang sa mga lumutang na pangalan ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos na usap-usapang itatalaga sa Department of Justice. Kasabay nito lumulutang din ang balitang posibleng mapalitan sina DICT Secretary Henry Aguna, Acting DBM Secretary Rolando Toledo at DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala, itinalaga ng Malacanang si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog bilang Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Ang dating alkalde ay nanumpa kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kalihim, ang karanasan ni Mabilog sa local government ay malaking asset para sa buong ahensya. Si Mabilog ay nagpasyang mag-exile sa abroad matapos isangkot ni dating Pangulong Digong Duterte sa illegal drugs. Siya ay bumalik sa bansa noong September 2024 hanggang sa mabigyan ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos noong Enero sa kasalukuyang taon. Ang clemency ay may kinalaman sa pag-dismiss ng ombudsman kay Mabilog noong October 23, 2027 dahil sa kabiguan na may paliwanag ang kahina-hinalang yaman na nagkakahalaga ng 8.9 million pesos noong 2012 hanggang 2013. Kung ngayon naman gagawin ang 2028 elections, tiyak na magiging malaki ang tsansa kung magtatambal sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo. Ito ay kung magkakatotoo ang resulta ng survey ng Octa Research na ginawa noong March 19 hanggang March 25 na may 1,200 respondents. Ayon sa Octa, 44% ng mga tinanong ang boboto sa Leni Tulfo tandem habang 40% ang susuporta sakaling magtambal sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. 16% naman ng respondents ang undecided. Lumabas sa first quarter tugon ng masa survey ng Octa na pinakamalaking boto ng Leni Tulfo tandem ay sa Metro Manila na may 61%, 57% sa Balance Luzon at 48% sa Visayas habang 5% lang sa Mindanao. Samantala 86% sa Mindanao ang inaasahang boboto o boto ng Duterte Amy tandem, 40% sa Visayas at 23% sa National Capital Region. Ang ating oras, 6:05, matapos isa ilalim sa yellow alert status, itinaas na ang red alert status sa Visayas Grid ngayong hapon. Ibig sabihin, hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ng demand o contingency needs ng mga residente sa naturang rehiyon. Dahil sa sitwasyon, inaasahan ng brownouts habang umiira ng red alert na batay sa abiso ng National Grid of the Philippines ay magkakabisa mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang total capacity ng Visayas Power Grid ay nasa 2,510 megawatts habang ang peak ng demand ay tinatayang aabot sa 2,413 megawatts lamang. Bukod rito, ang ibang planta sa rehiyon ay kasalukuyang kinukumpuni o nag-ooperate sa mas mababang kapasidad.
Isinailalim na rin sa red alert status ang power grid ng Luzon simula kaninang alas 3 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid of the Philippines o NGCP, nasa 12,447 megawatts ang total capacity sa Luzon grid habang umabot sa 12,537 ang peak demand nito. Ibig sabihin, hindi sapat ang supply ng kuryente sa Luzon para matugunan ang demand o contingency needs ng mga residente. Dahil dito, asahan na ang brownout at interruption sa linya ng kuryente sa nabanggit na oras. Isinusulong ng DOE o Department of Energy ang ASEAN Power Grid sa gitna ng gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layo nitong mapalakas ang energy security at matiyak na mas handa ang mga bansa sa anumang hamon. Iginiit rin ng kalihim ang mas matibay na pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN para masiguro na walang maiiwan at nananatiling abot kaya ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Una nang itinulak ni Pangulong Bongbong Marcos na maging operational ang ASEAN Power Grid at pabilisin pa ang ratifikasyon ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o AFSAP sa 48th ASEAN Summit. Oras na maratipikahan ito, matitiyak ang mutual support sa mga bansang kasapi ng ASEAN sa panahon ng kakulangan ng supply habang sa ASEAN Power Grid naman makokonekta iyong electricity network sa lahat ng 11 member states para sa cross-border power trading. Medyo good news para sa mga customer ng Meralco, may katiting na bawas ang Manila Electric Company ngayong buwan ng Mayo. Sa abiso ng Meralco, bababa ng 0.015 cents ang singil per kilowatt hour. Ang bawas singil ay katumbas lang ng 3 piso para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan at 4 pesos and 50 centavos sa kumukonsumo naman ng 300 kilowatt per hour. Bunsod umano yan ang pagsuspende ng Energy Regulatory Commission o ERC sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance, pag-alis ng VAT sa natural gas at pinaiksing refund period ng Meralco. Naglunsad ang Office of the Vice President o OVP ng 3 araw na relief operation para sa mga pamilya at komunidad na apektado ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na nagsimula na ang kanilang Disaster Operations Center o DOC sa pamamahagi ng humanitarian assistance, partikular na sa mga residente na pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Kabilang sa mga ipinamamahagi ang mga food packs, hygiene kits, mga kumot, sleeping mats, kulambo, tsinelas at mga expandable water jugs para sa mga apektadong residente. Target ng operasyon na maabutan ng tulong ang mga pamilyang direktang tinamaan ng serye ng lava effusion at pyroclastic density currents o uson sa lalawigan. Base sa pinakabagong ulat, pumalo na sa mahigit 70,000 na pamilya o katumbas ng 300,000 na individual ang apektado ng mga aktibidad ng Mayon volcano. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng pagdaloy ng lava collapse sa pyroclastic density currents o uson sa Bulkang Mayon sa Albay kaninang umaga. Ayon sa ulat ng PHIVOLCS, naitala ang aktibidad 11:22 ng umaga na nagtagal ng 13 minutes. Nagresulta ito sa pagbuga ng makapal na volcanic plume na umabot sa 4,000 metro ang taas bago tinangay ng hangin patungong timog kanluran. Ayon sa monitoring data ng ahensya, ang pagguho ng lava ang siyang nag-trigger sa serye ng mga PDC na may kasamang ash emissions katulad ng mga naitalang aktibidad noong May 2. Nananatili ang Bulkang Mayon sa ilalim ng Alert Level 3 o Intensified Unrest. Gagawin ng kada 2 linggo ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee na nakatutok sa epekto ng krisis sa Middle East. Sinabi ito ng Malacanang makaraang hindi mag-meeting kahapon ng UPLIFT. Ipaniliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangang gawing lingguhan ang pagpupulong. Tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis. Kaugnay ito'y tiniyak naman ni Executive Secretary Ralph Recto na lalong pinalalakas ang mga programa para sa sektor ng transportasyon at seguridad sa pagkain.
Sa utos ni Pangulong Marcos, ipinaigting umano ang koordinasyon ng mga ahensya para masigurong naisa sa katuparan ang mga programa at maramdaman ng taong bayan. Nilagdaan ng 41 mambabata sa Kamara de Representantes ang resolusyon para imbestigahan ang umano'y robbery extortion activities ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, layunin ng resolusyon na matiyak na ang mga online platform ay hindi nagagamit sa intimidation, coercion, disinformation at umano'y pangingikil at nagagamit ang media. Kaysa ang Kamara sa pagpapahalaga ng malayang pamamahayag, pero ang ginagawa umano ng PGMN ay hindi journalism kundi extortion at pagpapakalat ng fake news. Dagdag ni Asidre, kung meron umanong pananakot na paglalabas ng damaging news materials pero hindi i-release kapalit ng malaking halaga, malinaw anya itong extortion. Matatandaan, inaresto si Franco Mabanta, founder ng PGMN at ang mga kasamahan nito dahil sa umano'y 300 million peso extortion case na isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang hormonal condition na nakakaapekto sa milyong-milyong kababaihan sa buong mundo ay tinatawag na ngayong Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome o PMOS, sa pag-asang magkaroon ng mas maayos na lunas para rito. Ito ay tinatawag noong Polycystic Ovary Syndrome o PCOS, na ayon sa mga physician at scientists ay hindi akma sa tunay na kalagayan ng mga may sakit nito. Ayon sa Endocrine Society, isang global group ng mga doktor at scientists, nakakalito ang naunang pangalan dahil wala namang cyst sa ovary, kundi mayroong hormonal disorder ang mga may PMOS. Kadalasang nakaapekto sa timbang, metabolic at mental health, gayon din ang skin at reproductive system ng babae. Ang pagkakaroon ng PMOS na nagpapataas pa ng tsansang magkaroon ng type 2 diabetes, heart disease at stroke. Sa pag-aaral ng Cleveland Clinic, wala pang nakikitang tiyak na sanhi ng naturang kondisyon, pero nakita na nakakaapekto ang genetics at obesity sa pagkakaroon ng PMOS. Samantalang magkakaroon na ng mahigit 100 CCTV cameras sa barracks at ang mga lugar kung saan na madalas nagkakaroon ng interaksyon ang mga kadete sa kampo ng Philippine National Police Academy. Sa panayam ng DZRH News kay PNPA Director Police Brigadier General Redrico Maranan, ang naturang hakbang ay para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga kadete. Gayon din para mawakasan na ang mga insidente ng pang-aabuso at hazing sa loob ng PNPA. Tiniyak naman ni Marana na ang mga paglalagyan ng CCTV ay hindi ma-violate ang privacy ng mga kadete. Pakinggan po natin si Maranan. Nag-deploy tayo ng mahigit 100 CCTV cameras na. Ang gagawin natin dito is more on technology driven yung reforms na gagawin natin. Babantayan ng mga CCTVs yung barracks, loob ng barracks at labas ng barracks, maging yung mga lugar kung saan nagkakaroon ng activities at interaction yung mga kadete. So, meron tayong tinayo na tinatawag na Cadet Monitoring Facility, parang command center ito, na doon makikita yung lahat ng lugar ng PNPA at mababantayan natin yung mga galaw at aktibidades ng mga kadete. At yan po ang tinig ni PNPA Director Redrico Maranan, Police Brigadier General Maranan. Ang ating oras, 6:40 na po. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Ang ating oras, 6:15. This time check is brought to you by May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, my cookies. White Rose Papaya, wow, my cookies. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Emigio Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating oras 6:21. Balansadong balita. Balansadong issue. Balansado. Balansado. Reports po muna tayo. Aligasyon ng kampo ni VP Sara na walang smoking gun sa impeachment. Sinagot ng isang mambabatas. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Baka nakamute ang TV nila noong hearings. Reaksyon to ni Deputy Speaker Paulo Ortega V sa sinabi ng legal team ni Vice President Sara Duterte na wala umanong smoking gun o pasabog sa mga inaprobahang articles of impeachment. Kantsaw ni Ortega kung wala sila nakitang ebidensya, baka hindi problema ng kaso kundi problema ng kanilang mata, tenga o selective memory. Giti Ortega ang impeachment complaints ay hindi base sa mga alegasyon o politika kundi sa mga sinumpaang salaysay, official records, financial records at findings ng Commission on Audit o COA. Narito si Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kitang-kita po natin, yung sinasabi nga po nila na baka wala pong smoking gun, mukhang mas malakas pa sa smoking gun to, mukhang kanyon na po yung pasabog ng ebidensya at kitang-kita po yan ng mga mambabatas at kitang-kita po yan ng mga taong bayan. Kaya nga po gusto ng mga taong bayan sa mga kasamahan natin, gusto na po na matuloy itong impeachment na to forthwith. Dagdag pa ni Ortega, ang impeachment process ay hindi political persecution, kundi constitutional accountability. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantalang murang biofertilizer. Sa halip na synthetic fertilizer, gagamitin na rin ng mga magsasaka dyan po sa Pulilan ng Bulacan. Ayon po niyan sa Department of Agriculture. Detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Diyosa, sisimulan na rin ng mga farmers sa bayan ng Pulilan, Bulacan ang paggamit ng biofertilizer sa kanilang pagsasaka. Ito'y matapos na mapatunayan mismo ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DA-BSWM na 30 to 50% na mas mura at mas mataas ang ani ng magsasaka sa paggamit ng natural biofertilizer. Ngayong araw ay formal nang nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyales ng DA-BSWM Region 3 sa planta ng Yama and Biofertilizer mula sa kumpanyang Romark Enterprises sa Bulacan. Pinangunahan ni DA Region 3 Director Dr. Eduardo Lapos Jr. ang inspeksyon sa kakayahang mag-produce ng biofertilizer ang Romark bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable agriculture. Kasabay nito ay nagbigay rin ng biofertilizer assistance ang kumpanya sa mahigit 1,200 magsasaka bilang suporta sa layunin ng LGU ng Pulilan na palakasin ng sektor ng agrikultura. Sa ceremonial turnover ng mga biofertilizer, ipinagkaloob ni Mrs. Encar Peralta Castillo ng Romark at mga opisyales ng DA ang libong bilang ng mga natural na abono kay Pulilan Municipal Mayor RJ Peralta. 30% to 50%. So for example po, gumagamit tayo ng 2 sako na urea o 4 na sako na urea. So 1 hanggang 2 sako po ang matitipid natin. So kung ang presyo po ngayon ng urea, for example ay 3,000, sabihin na lang natin, so makakatipid po ng 3,000 hanggang 6,000. And ang presyo po ng biofertilizer is less than 1,000. So most likely makakatipid po ng mga 2 hanggang 4,000 ang farmers sa paggamit po ng biofertilizer. Per hectare. Una lang irekomenda ng Federation of Free Farmers ang paggamit ng biofertilizer dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng chemical o synthetic fertilizer, bunsod na rin ng krisis sa langis dahil sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzalez. Samantala magpamigay tayo ng papremyo 500 pesos in GCash sa ating Kring Kring Panalo promo dito po sa DZRH. Makinig maigi!
ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Quezonian pala to, kababayan mo, Joss, at kababayan ni Henry Uri. Sa Nyugyugan. At nasa linya na natin si Cristel Ann Cuadra. Hi, Cristel. Magandang gabi na ba? Gabi Yes. sa'yo, Cristel. Hello po. Wow. Magandang gabi. Isa kang pagbilawin. Pagbilawin. Pagbilawin ang tawag sa mga tagapagbilaw. Yes. Ayan. Ikaw, Cristel, ba ay talagang full-blooded pagbilawin o may iba pang halo? Oh, wow. Proud na proud, Pagbilaw po talaga kami. Nice. Anong specialty nyo ba dyan? Ano ang paboritong pagkain na pwede mong ibida from pagbilaw? Iba-iba po. Minsan po ay meron po kami pagbilaw patis, tapos pero mostly po ano din po. Pag hindi pagkain, papag at bilao. Yun kasi yun. Mga produkto. Kaya pala pagbilao. Yes, bilao. Yan. Bilao po. Ayan. Sige, pag madaan ako dyan, ay bibili ako ng maraming bilao. Papasalubong ko dito sa DZRH News Center. Ayun. Pero, ayan Cristel, eto muna, meron kaming katanungan para manalo ka ng 500 pesos. Anong itatanong natin, Josa? Cristel, ito na. Anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa puso ng mga Quezonians? DZRA! Ayun! Grabe, ang galing ng pagkakasabi, with feelings at dahil dyan, full of marireserve mo energy. ang 500 pesos in Gcash with feelings. With feelings din. Ayan. Agad-agad. Yes! Thank you, Cristel, sa iyong suporta sa DZRH. Huwag kang magsawang makinig, ha? Apo, lagi po kami nakikinig. Salamat. Thank you. Every morning. Ayan. Thank you, Cristel. Mabuhay kayo dyan sa Pagbilao, Quezon. At iyan po si Cristel Ann Cuadra, nanalo po ng 500 pesos sa ating Kring Kring Panalo promo. Ayan. So paalam na tayo dahil susunod na ang programang Lunas na sa isip ko, usapang legal pala. Pero may konti rin po tayong pagbibigay pugay sa ating kasamahan dito po sa DZRH. Ayan. During the program Usapang Legal with Attorney Romel Fuertes and Attorney, sino kasama ni Attorney Romel? Oo po, si Kuis Romel Fuertes. Solo siya ngayon. Okay. Pero I think ito rin yung oras na bibigyan daan din natin. Kahit pagbibigay po guys sa naging buhay ni Boy Gonzales. At saka syempre, yung iba pang mga balita kaganapan dyan sa Senado kasama ang ating mga kasamahan. Si RH28 Raymond Dadpaas. Na mukhang doon na matutulog. Mag-overnight siya doon with Senator Bato. Wow. Oh, grabe, Tabi ba kayo matulog? Ayan, interviewin mo na rin siya. Ayan, so susunod na po yan. Sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri, kami po ang inyong mga naging lingkod ngayong hapon na ito. Ako po si Josa Cruzat. At ako po si Miss Karen Oyong. Mabuhay po tayong lahat. Ang ating oras, 6:29. Bye-bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang ang budget sa Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang